Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan natin ang nangyaring media conference ng Brave 18 Marines. So nadagdagan sila ng 4 na dapat ay 14. Kaso ang nangyari nga is nagkaroon ng kaguluhan. Dahil nga may nakarating na intel na tinatakot yung ibang mga sundalo na dapat ay titistigo kahapon. Gayon rin na binantaan na ipaaresto nga ang mga magsasagawa ng Senate Blue Ribbon hearing diyan sa may EDSA. So kaya hindi natuloy. Ang nangyari na lang para hindi masayang ang panahon is inilantad ng mga sundalo sa pangunguna ni Attorney Baligod at ni Congressman Mike Defensor ang mga picture at yung mga statement ng mga sundalo. So dito makikita natin sa bidyong atin tatalakayin kung ano ba yung nangyari. So umpisa na natin. Ayan. Sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. And sa totoo lang hindi naman pupunta si Madam Amy pati si Senator Robin kung hindi talaga matutuloy, 'di ba? Hindi nila pag-aaksayan ng panahon 'yan, pero bakit sila nagpunta? Para mag-inspeksyon, para suportahan. Ibig sabihin tuloy dapat. Kaso meron nga nangyaring kaguluhan na ipaaresto nga raw si Caro Dante Marcoleta, 'di ba? Tapos yung iba pang senator, Senator Pia Cayetano, ipaaresto sila pati si Senator Alan. Ngayon ang ginawa na lang nilang hakbang ay dumulog sila sa Korte Suprema para ipawalang bisa yung gagawing special session sa Senado at sa Kongreso. So ibang topic yun. Eto muna, pag-usapan natin to kasi napaka-importante na itong bagay na tinatalakay dito So kung ano man po yung kaguluhan nila dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin na pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligod at mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy noong nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Totoo yan kasi kung nakikita naman natin halos hawak na ng administrasyon ang lahat ng sangay ng gobyerno. 'Di ba? Pero wala namang threat sa Senado. Paano natin nasabi? Nagdeklara ang PNP, wala silang na-receive na threat. Ang AFP, wala rin silang na-receive na threat. Bakit nila pinalalabas na may threat sa Senado? Kasi ang gusto lang talaga nilang mangyari, pigilan yung isinasagawang pag-iimbestiga sa Brave 18, 'di ba? Kasi kung tutusin, kung hindi talaga sila natatakot at walang katotohanan ang mga pinagsasabi na itong Brave 18, bakit hindi nila imbitahan? Bakit hindi nila pakinggan? 'Di ba? Kung talagang in good faith sila. Pero bakit nila pilit na iniiwasan na magsalita o madinig ng publiko itong mga sasabihin ng Brave 18? Alam nyo kung bakit? Kasi sangkot sila sa flood control. 'Di ba? Merong mga ebidensya na makapagpapatunay, makapagtuturo sa kanila mismo. Kasi biro mo kapag nag-imbestiga yan ang Blue Ribbon, pati kasulok-sulukan ng bahay mo kakalkalin yan. Ano ibig ko sabihin? Plate number, pupuntahan sa LTO. CCTV, titignan kung talagang dumating ang sasakyan doon. Titignan rin kung sino yung nag-approve para makapasok sa village. 'Di ba? Kagaya niyan, sabi ng 18 Marines, mamaya mapapanood rin natin na pinayag
pinayagan sila makapasok sa Green Hills, sa baluarte ni Senator Erwin Tulfo noong congressman pa siya para makapaghatid ng maleta ayon sa pahayag ng Brave 18s. 'Di ba? Kasi yun yung mga bagay na malalaman ng publiko eh. Kung titignan natin, susuriin natin, papakinggan natin mabuti. Dahil etong Brave 18 na to, taya buhay na yan eh. Taya buhay na yan. Kumbaga sasabihin na nila lahat ng katotohanan. Sapalaran na yan. Kung sinasabi naman ng kabilang kampo, katulad nila Erwin Tokmol, yan, sila Rapi Tokmol, na hindi totoo, bakit hindi nyo imbitahan? Bakit hindi nyo imbitahan nung una pa lang? Bakit tinaharang na ni Lacson nung una pa lang? O binanggit ni Lacson si Bersamin bakit hindi niya inimbitahan si Bersamin? 'Di ba? May mga may mga butas sa pag-iimbestiga nung nakaraang Senate Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Ping Lacson. Ayun pala, kasama sila sa flood control. Minamanipulate na nila ang gobyerno. Actually, hindi na gobyerno tawag dito, isang malaking sindikato na sila eh. Isang malaking sindikato na sila. Di kapag sabihin na natin, imbitahan nyo. Pag nakita nyo nagsisinungaling, di pakulong nyo. 'Di ba? Tayo naman doon tayo sa katotohanan eh. Kung talagang sinisiraan lang kayo ng Brave 18, harapin nyo. Hindi yung pinagtatakpan nyo, hindi yung tinataguan nyo. Pwede namang multitasking yan eh. Impeachment ni BP. Tapos yung hearing sa flood control, alangan naman impeachment lang tututukan nyo, hindi nyo tututukan yung flood control. Trilyon-trilyon ang nawala ron. 'Di ba? Ganun kakitid ang utak nila dahil ayaw nilang imbitahan yung Brave 18. Kung in good faith talaga sila, hahayaan nilang magsalita to. Kasi sa totoo lang, may karapatan naman sila ipakulong yan kung nagsisinungaling kung hindi malinaw ang ebidensya Kasi ang problema dyan, kapag nagsalita yan, syempre hindi mo naman pwedeng sabihin nagsisinungaling ka, ganun lang. Ang gagawin mo dyan, iimbestiga mo. Ano ba yung pag-iimbestiga? Yung sasakyan, kung nag-arrive ba talaga sa location, kung may footage ba ng CCTV, kung sino yung nag-approve doon sa sasakyan ng mga Brave 18 para makapasok sa village. Yun ang tamang pag-iimbestiga. Pero bakit hindi nila ginagawa? Ibig sabihin, may tinatago sila, 'di ba? So tuloy tayo. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Tama, yun lang naman yung pinupunto nila Kung titignan rin natin nag-i-stick lang sila sa topic. Ang sinasabi nila, bakit si Mark Villar hindi nila dinamay? Damay nga Sinabi dyan na nag-deliver din. Kaso kasi nung last time, kaya hindi nila mapatunayan kasi hindi naman sila yung nag-deliver. Pero alam nila, pumunta dun sa location ng bahay ni Mark Villar. 'Di ba? Pero eto, lumabas yung 4. Sinabi na, oo, nag-deliver kami dyan. Kaya inimbitahan pala yung 4. Saka yung 10. Dapat 14 yan Kaso nangyari, tinakot yung 10 'di ba? So yung 4 ang lumabas. Sila pala ang nag-deliver kay Mark Villar, 'di ba? Nun sinasabi nila ngayon na hindi raw dinamay si Mark Villar, 'di ba? Tapos si Chis Escudero kasama rin pala sa flood control, 'di ba? Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na. Etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin ang eksaktong salita, maya naman kayo. Maya naman kayo. Sino ba datang maya? Dapat sila ang maya sa taong bayan. Dahil pinagtatakpan nila, 'di ba? Pinagtatakpan nila yung issue ng flood control. Pati si Chavit Singson, pinahuli nila. Mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Tama. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala yun sa paking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Tama. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Tama. Po sa ating lahat. Yung picture na Patototohanan ng mga Brave 18, yung mga larawan. po yan ay nakunan po sa MADSI
o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa Madsi. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir, Dami, no? sir, Maleta. mga 10 to 15 maleta sir. Dami. Depende 10 po to sir sa 15. kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. Kaya nila sinasabi na pinatototohanan nila na matagal na nilang kasama si Gutesa. Kasi 'di ba pinilit sila ni General Torre na pumirma nung affidavit na hindi nila pinatototohanan yung sinasabi ni Gutesa, 'di ba? Yun ang dahilan kung bakit nila ngayon pinatototohanan to. Ikaw ba naman takot-takutin ka 'di ba? Ano bang laban mo? Kawawa pamilya mo kalaban mo government official, lahat ng resource nasa gobyerno. Ikaw ano ka lang, kakaning itik ka lang natural matatakot ka dyan. Ngayon nagkaroon sila ng lakas ng loob magsama-sama. Kaya ngayon tumitistigo sila. Pinabubulaanan nila yung affidavit na pinilit silang pirmahan, 'di ba? Pinilit sila dun Sinuhulan pa sila ng 50,000, 'di ba? And then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Ayan na yung ICC. Pakinggan natin. Yung nasa gitna po, ICC investigator po. Atas, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines, Makati po yan. Talagang pinagpaplanuhan talaga no, na damputin si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam nyo kung bakit nila kailangang unahin si PRRD. Dahil yan ang magiging hadlang sa mga plano nila. Dahil maraming naniniwalang tao kay PRRD. Diba? Yan ang puno Yan ang puno dahil yan ang talagang sinuportahan ng taong bayan. Sa totoo lang kasi si PRRD tapat na naglingkod sa taong bayan. Diba? Kaya yan ang una nilang pinitas para wala nang magiging sagabal sa mga hakbang nila. Kasi ang katwiran nila hindi pa naman hinog si BP Sara Yun ang akala nila, 'di ba? Pero ngayon anong ginagawa nila? Sinusunod nila si BP Sara kasi doon nila na-realize na kailangan tagpasin rin si BP Sara para mas mapatupad nila yung plano nila na pagpapalit ng konstitusyon ng Pilipinas. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Nung tawag doon, nakalimutan. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung tatlo. Yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Yan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon Advice din po ni... Actually, madali lang naman i-verify yan Search mo sa Google kung meron Chantal Daniels, tas pagkumparahin mo yung picture, 'di ba? Ganun lang siya kadali i-verify yung ICC na yan, 'di ba? Talagang gustong-gusto nilang ligwakin ng mga Duterte sa gobyerno kasi yun ang magiging balakid sa pagnanakaw nila. Ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. Kung may balik nyo po kanina doon, Sa bagay, ganun na kasi sa government Kailangan pipicturean mo ng akwal para malaman na nagtatrabaho ka ng maayos. Kahit sa local kahit sa mga barangay, meron mga ganun talagang magpipicture ka. Kasi yung iba, sinasabi nagtatrabaho pero nasa bahay. Yun ang iniiwasan. Kaya ngayon, nagpipicture na, di ba? sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo o kung mismo may
yung mga opisyal ng gobyerno nakasama? Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh. Pero Ayun lang, ikaw na naman, Treliling. Sa totoo lang eto si Trillanes, wala na kasing malugaran yan. Tumakbo ng mayor sa Caloocan, hindi pinapansin, di ba? Kawawa naman, so yan, gumagawa na ng pera yan. Gumagawa na siya ng pera, wala na siyang pake. Kasi alam niya, hindi na siya mananalo sa mga kabalastugang pinagagawa niya sa Senado, di ba? Kaya ang paraan na lang niya, gagawa siyang pera, di ba? Lalo na't galit siya kay Duterte. Yan ang promotor ng kaguluhan eh. Kahit noon pa nag-away sila ni SP Alan, nag-away sila ni Mig Zubiri, nag-away sila ni Erwin Tokmol, 'di ba? Yan ang promotor. Oh, lahat binabanatan, 'di ba? Magaling lumikha ng kaguluhan sa Senado. Kaya yan dapat hindi na binabalik yan sa gobyerno. Kasi ano bang natulong niya? Sige nga, ano ba na mga naging proyekto niya? Pati kasambahay niya, nakalista ng JO, consultant, 'di ba? Pati driver niya, consultant niya. Ano ibig sabihin nun? Pumipera lang sila sa gobyerno. Ganun kadali maunawaan kung anong mga diskarte nila. 'Di ba? Pumipera lang yung mga yan. Kaya bakit nyo pa kailangan ibalik yan si Treliling? Wala namang nagawa yan kundi manggulo Promotor ng kaguluhan Oh, kundi magkudita, maninira. 'Di ba? Ngayon, pinakulong si PRRD kasi gusto gumante, paghihigante. Yun ang yun ang motibo niyan, 'di ba? siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir, papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Remolla nung time na ako na nagpalit kay Mark. Then, Talagang planadong-planado no? Tinano nilang mabuti para smooth Pero nyo, hindi man lang nila pinadaan sa korte. Sa Philippine Court na yun ang unang-unang patakaran dito sa bansa natin. Yun ang batas Part ng Constitution yun, 'di ba? Para kasi alam nyo kung bakit napakahalagang idaan sa korte. Kasi yan ang sumisimbolo ng soberanya ng Pilipinas. Ano ba ang Philippine Court? 'Di ba sila ang nagpapatupad ng batas sa mga Pilipino, 'di ba? Bakit hindi nila idinaan doon? Ibig sabihin, tinapakan nila ang soberanya at karapatan ng mga Pilipino, 'di ba? So, doon natin masasabi na failed state na tayo kasi basta-basta na lang sinusuko yung mga Pilipino sa dayuhan Hindi umiiral ang batas, 'di ba? Sila ang batas. Sabi pa nga nung isang congressman doon the law bender 'yun O dapat raw ang konstitusyon ang sumusunod sa kanila, 'di ba? Naayon raw dapat sa panahon ng konstitusyon, mali 'yun. Dapat ikaw ang umayon sa konstitusyon. Ihahanay mo yung mga ebidensya mo kung sakaling may ebidensya ka sa konstitusyon na hindi nakalalabag sa batas. Sa madalit salita, gusto nilang baguhin ang konstitusyon, 'di ba? Yung congressman na 'yan, congresswoman. meeting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. Kaninong bahay to? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Hi, cheese. Yan ba yung 532 million? Sino tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir, kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Iloilo. Sir, sir, sa address. Alam nyo ito kapag nagdi-deliver kayo sa mga village, syempre, dadaan ka sa gwardiya. Ngayon, itatawag yan ng gwardiya sa may-ari. Sasabihin ng may-ari kung mag-stay ka lang sa labas o kung papapasukin ka, 'di ba? Kaso sila pinapasok. Paano nyo ngayon madedepensahan na hindi totoo yung mga sinasabi ng Brave 18, ng mga Marines, 'di ba? Paano ngayon yon? Sa madalit salita, ang depensa nyo lang nagagawin, hindi sila imbitahan. Pero yung mga paratang nila, hindi nyo kasi pwedeng maitanggi. Kasi pag tinanggi nyo yan, hahamunin kayo niyan. O edi tara,
magharap tayo sa korte. Papatunayan namin yung mga pinagsasabi mo. Di ba? Sarge, tayo ka para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. BGC. Kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number Ayan na, yung numero ng bahay. 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Kiko Matching yan ah. Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Dami yung pera oh. Nakamaleta oh. Sinong kumuha? Sinong kumuha dito? O ngayon, paano nyo sasabihin na hindi totoo yan? Diba? May mga ebidensya na eh. Magbubulag-bulagan pa ba tayo? Yan, zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Dami oh. Sinong Bahay po yan ni... Bahay po sir ni ano yan, ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapuran po sa Quezon City po. Yari ka, Stella Kinbo. Paano mo ngayon itatanggi yan? May picture. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Dami palang nanakaw nito ni Stella. Base sa kanila, ha? Ayan, dami niya nanakaw, oh. Nagdala sa kanila ng ano, ng mali-malita. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni- yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae sir. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiaye, Opo, sir. staff ni ni Congressman Saldico. And so, pakikinggan naman natin yung naging pahayag ni Sandro Marcos. Ayan. Ito, isa pa to eh. Una, first of all, ma'am, sabi na nga ni Pangulo, 'di ba? Nung sinumula yung kaso na 'yan, hindi naman sila minority. Nasa majority sila nun. I believe the ombudsman also said that in his he had an ASEAN event, there are over 100 complaints. Kaso nga, walang nangyayari, Sandro. 'Di ba? Walang napapanagot ng mga congressman, ng mga senador. Walang nakukulong eh. Small fish lang yung nakukulong. 'Di ba? Ang itinuturo, mga high-ranking official ng gobyerno na nagkaroon ng parte sa flood control. O including you, sabi ng Brave 18. 'Di ba? O including Martin Romualdez, based sa sinabi ni Saldico. Paano mo ngayon sasabihin na 100 yung kinasuhan? Wala nga nangyayari eh. Dapat pati ikaw, 'di ba? Base dun sa sinasabi ng Brave 18, kasama ka. With the flood control scam. So I think we need to wait for the ombudsman and see what his act. Pinagloloko mo naman kami. Ano nyo ba si Ombudsman Boying Remulla? 'Di ba tao ng administrasyon 'yan? So paano mo ngayon sasabihin magiging patas ang investigasyon ng ombudsman, 'di ba? Tao nyo 'yan eh. Kada sangay ng gobyerno, puro tao nyo nakaupo eh. Paano nyo masasabi na magiging patas na pati kayo ay maiimbestigahan ng maayos? 'Di ba? 'Yun yung hinahabol ng taong bayan. Yung katotohanan, yung fairness sa pag-iimbestiga, 'di ba? Are. I think gumagalaw naman yung mga kaso. But again, Gumagalaw pero walang nangyayari, 'di ba? Ganun pa rin yung posisyon ng kaso. Kaso pa rin. Kaso walang nakukulong, 'di ba? Ng mga high-ranking official ng gobyerno. that's not for me to be the judge of, and it's not for me to make conclusions. With. Pero kasama po yung pangalan nyo sa nabanggit po ng mali-malitang pera na. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines. Hindi mo pwedeng sabihin fake Marines yun kasi nagserbisyo sa taong bayan yan eh. Yung iba nagretiro, nag-awol lang dahil alam nyo, ibabalik sila sa combat. Kaso ayaw na ng pamilya nila. Alam nyo kung bakit? Kasi baka mamaya doon pa mamatay yun, hindi na nila makasama yung tatay nila. Nag-awol lang pero hindi sila gumawa ng kabalastugan sa trabaho bilang Marines, 'di ba? Paano mo naman nasabing fake yung mga nila, testimony nila, 'di ba? Naimbestigahan nyo na ba ng tama? 'Di ba? Napatunayan nyo na ba? Na-debunk nyo na ba? Hindi pa rin eh. 'Di ba? 'Yun ang problema. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo
Ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Part nga siya 'di ba? Si Mark Villar nasa minority ngayon. Part pa rin ng ng investigasyon kasi nagkaroon na ng pera sa flood control Paano mo ngayon sasabihin na porket ba sumali sa majority, yun lang ang kakasuhan? Si Mark Villar nasa minority, 'di ba? Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may Sarcasm na yan. maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Okay? Hindi yun bias. Yan ang whistleblower, 'di ba? Whistleblower yan, mga witness yan dapat imbestigahan para masabi natin kung totoong bias o hindi. So, on filing a complaint po doon versus dun sa mga is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important. Kasi hindi nyo ngayon pinoproblema yan dahil sa ngayong panahon na ito, pumapabor pa rin sa inyo yung sitwasyon. Kaso, ang magkakaroon kayo ng problema kapag hindi na-impeach si BP Sara. Dahil alin lang yan kagaya ng sabi ni Lacson yung bata nyo. Kapag nakulong yung mga senador, maaaring ma-postpone yung impeachment trial. Ngayon, kung hindi naman sila makukulong, maaaring hindi ma-impeach si BP Sara. 'Di ba? Kasi mag-iimbestiga ng maayos yan yung mga senador na balak nyong ipakulong 'di ba? Yung naayon sa saligang batas ng Pilipinas, naayon sa konstitusyon. So yun na lang ang problema nyo dahil wala kayong lusot dun. Pero sa tingin ko hindi may impeach si BP Sara kasi nakaredy yung attorney ni BP Sara, yung legal team ni BP Sara. Dun magkakaalaman. Then those who are planning these stab efforts against the government, Wala namang destabilisasyong pinaplano laban sa inyo Ang gusto lang ng taong bayan, matuloy ang hearing sa flood control. Katang isip nyo lang yan, kayo-kayo lang yan, napaparanoid lang kayo. 'Di ba? Kahit si BP Sara sabi niya wala akong balak kunin ang posisyon ni PBBM kahit na ako ang successor niya. Hahayaan ko ang taong bayan, 'di ba? Na makita kung gaano kawalang niya si PBBM. Yun ang sabi ni BP Sara, 'di ba? tuloy na lang natin ang trabaho natin. 'Di ba? Ang dami nilang palusot pero kung tutusin, isa lang naman yung pinakapunto nito. Umpisahan nyo ulit yung pag-iimbestiga sa flood control. Bakit? Kasi pinagtatakpan nyo, ayaw nyong imbitahan ang Brave Marines, 'di ba? Ang 18 Marines plus 4, 'di ba? Bakit ayaw nyo imbitahan? Ibig sabihin may tinatago kayo. Ganon kasimple yung sitwasyon. So bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta. Ayan, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.